Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 27, 2025, Monday. May kaunting pagbabago sa direksyon ng posibleng bagyo na mabubuo sa may silangan at halos nagkakaparehas na ang projection ng mga weather model dito, indikasyon na mas mataas ang chance na mangyari nga ang kanilang inaasahan. At yung low pressure naman na nasa may Zamboanga del Norte ay nakikitang lumalakas. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ay patuloy na minomonitor ng pag-asa ang low pressure area na nasa layong 260 kilometers sa kanluran ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang low pressure area na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Bukod dito, nakakaapekto rin ang shear line sa extreme northern Luzon kaya't inaasahan na magiging maulan ang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa forecast weather conditions, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm dahil sa epekto ng low pressure area. Maaaring magdulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na mababa o bulubundukin. Sa Batanes at Babuyan Island, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm dahil naman sa shear line. Kaya posibleng magkaroon din ng pagbaha at landslide kung magpapatuloy ang buhos ng ulan. Samantala, sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, makakaranas din ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa easterlies. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa ITCZ. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap din hanggang maulap ang kalangitan na may mga scattered rains at thunderstorm dahil sa easterlies. Ayon naman sa Wind and Coastal Water Forecast, sa Northern Luzon ay katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin na magmumula sa hilagang silangan at katamtaman hanggang maalon ng karagatan na may taas ng alon na 1.8 hanggang 3.7 meters. Sa Central Luzon at silangang bahagi ng Southern Luzon ay mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula hilagang silangan hanggang silangan at bahagyang maalon hanggang katamtaman ng karagatan na may taas ng alon na 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay mahina hanggang katamtaman din ang hangin mula timog kanluran hanggang timog silangan at may bahagyang maalon hanggang katamtamang taas ng alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa ay mahina hanggang katamtaman din ang hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran at may bahagyang maalon hanggang katamtamang karagatan na may taas ng alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Ayon naman sa heavy rainfall outlook ng pag-asa ngayong araw ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Palawan dahil sa low pressure area. Sa Batanes naman inaasahan din ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan dahil sa shear line. Posibleng mas mataas pa ang ulan sa mga bulubunduking lugar kaya pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibilidad ng flash flood at landslide lalo na sa mga lugar na dati ng binaha. Base sa mga international weather model, makikita na ang low pressure system sa kanlurang bahagi ng Zamboanga del Norte ay kikilos pahilagang kanluran at aabot sa West Philippine Sea sa susunod na araw. Kapag ito ay nasa karagatan na, posibleng lumakas at maging isang tropical depression o tropical storm kung magiging bagyo ito at sakaling nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, ito yung tatawaging bagyong Tino. Pero kahit ganon, ang kilos nito ay papalayo na sa ating bansa at tutungo sa direksyon ng Vietnam region. Sa mga susunod na araw, patuloy din ang pagbuo ng isa pang low pressure system sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangang bahagi ng Philippine Monitoring Domain. Ayon sa pinakabagong simulation ng weather models, mataas ang posibilidad na ito ay magiging isang bagyo. Kapag ito ay naging ganap na tropical cyclone, tatawagin itong bagyong Tino. Kung sakaling hindi maging bagyo, sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure system na nasa kanlurang bahagi ng bansa. Sa forecast track nito, inaasahan itong lalakas habang lumalapit sa bansa at posibleng lumihis ng bahagya patimog, kaya posibleng tumama sa bahagi ng Visayas region. Ang galaw ng hanging amihan mula sa hilagang bahagi ng bansa ay magtutulak dito pababa, kaya may tsansa itong dumaan sa Visayas sa pagitan ng November 5 o November 6.
Ayon sa projection, posibleng maglandfall si Tino sa Visayas bago tumawid sa Southern Luzon at Palawan. Pagkatapos nito, posibleng lumabas ito ng bansa at magpatuloy patungong West Philippine Sea. Gayunman, ito ay long-range forecast pa lamang at maaaring magbago pa depende sa magiging galaw ng hangin at kondisyon ng karagatan. Ayon sa mga eksperto, maaari itong lumihis pahilaga o patimog depende sa kung gaano kalakas ang hanging amihan at kung paano ito makikipag-ugnayan sa sirkulasyon ng iba pang sistemang umiiral sa bansa. Makikita rin sa European model na kapareho ng forecast ng American model ang track ni Tino. Parehong nakikita ng dalawang modelo na dadaan ito sa Visayas region at tatawid sa Southern Luzon. Kung lalakas pa ang bagyo habang papalapit, maaari rin itong maapektuhan ang Central Luzon kabilang ang Metro Manila. Ibig sabihin, hindi lang ang Visayas at Southern Luzon ang dapat maghanda, kundi maging ang mga nasa gitnang bahagi ng Luzon. Dahil nga nagkakapare-pareho na ang projection ng mga international weather agencies, malinaw na may paparating na weather disturbance sa unang linggo ng November. Bagamat hindi pa ganap na bagyo sa ngayon, mahalagang maging alerto at handa ang publiko. Kapag ito ay tuluyang lumakas, maaaring magdulot ito ng malalakas na ulan at bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, hindi dapat magpakampante kahit malayo pa ang bagyo. Tulad ng karaniwang paalala ng mga eksperto, mas mabuting handa ng maaga kaysa mabigla kapag dumating na ito. Kung sakaling maging bagyo nga ito sa mga susunod na araw, malaki ang posibilidad na ang mga unang makaranas ng epekto ay ang mga nasa Eastern Visayas, Bicol Region at Southern Luzon. Posibleng makaranas ng pagbaha sa mga mababang lugar, pagtaas ng tubig sa mga ilog at malalakas na bugso ng hangin. Sa mga mangingisda at maliliit na bangka, kailangan iwasan ang paglalayag sa mga karagatan sa silangang bahagi ng bansa habang lumalapit ang bagyo, lalo na kung malalakas na ang alon. Ang ganitong mga kondisyon ay delikado, lalo na para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon, kasi anumang oras ay pwedeng magbago ang kilos nito. Kapag lumapit na ang bagyo, siguraduhing handa ang ating tahanan, siguraduhing malinis ang mga kanal na daluyan ng tubig, at kung tayo ay nakatira sa mga low-lying areas, mga lugar na madaling bahain, tayo ang higit na dapat nakatutok sa lagay ng panahon at laging prepared sa paglikas bago pa man dumating ang unos. Siguraduhin ding makipag-ugnayan agad sa mga lokal na otoridad para sa tamang impormasyon at gabay. Uulitin natin ang mahalagang detalye. Ang low pressure area ay nasa layong 260 kilometers kanluran ng Dipolog City at nakapaloob nga ito sa ITCZ. May epekto ito sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang ang shear line naman ay nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ayon sa forecast, posibleng lumakas ito habang nasa dagat at maging isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility patungo sa Vietnam. Ngunit isang panibagong low pressure system ang nakikitang posibleng maging bagyo sa unang linggo ng November na posibleng dumaan sa Visayas, Southern Luzon at posibleng makaapekto din sa Central Luzon. Sa ganitong panahon na mabilis magbago ang galaw ng weather system, ang pagiging handa at alerto ang magiging susi natin sa kaligtasan. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.